wala si Smartmatic. Okay. Okay, so yun na po. Pwede isa pa, last na lang. Sige, go. Yes, sir. Hindi, kasi I know Atty. Glenchong is a supporter of PRRD. And Yes, sir. alam din naman natin na PRRD didn't vouch for Marcos Jr. Bakit hindi kayo nakinig kay PRRD noong sinasabi niya na I don't want to vote for this person? Why did you still support him? Ayun na, napakaganda ng tanong natin. Hindi ba? Alam naman natin yun. Sabi ko, ang tanong ko, simple, baka lang din yung narinig, PRRD didn't vouch for Bongbong Marcos. Sabi niya, weak leader, with spoiled something. Ang dami. Sabi ko, you being a DDS or the Duterte diehard supporter, bakit hindi ka nakinig? Bakit hindi ka nakinig kay PRRD nung inaalok ni PRRD or sinasabi ni PRRD na ayaw ko dyan? Bakit? O yan. Ito yung sagot niya, which is napakaganda. Sige sir, I will answer the question as truthfully as I can. Honestly, okay, ganito ha. I'll just backtrack a little. Noong 2016, inimbita po ako ng Archdiocese of Cebu. Inimbita ako, pinapunta ako doon. And in front of me were 600 priests. 300 pala kasi hati-hati yun eh. At that time, 300 priests. Nasa harap ko. So nag-ano po ako doon sa SRP, sa mga taga Cebu, alam niyo yan, SRP, may church doon na malaki. So doon ako nag-disclose about the Smartmatic, Comelec, and everything. But I wanted to campaign for Duterte, but I cannot do it. No, hindi naman pwede kasi mga clergy to eh. So what I did, kasama ko palagi si Richard at that time, yung personal aide ko na pinatay ng mga pulis. And I believe it's Smartmatic who masterminded it. Pinasuot ko siya ng 2 Duterte na band. Yung wrist band na 2 Duterte na green yata yun or pula ba yun? Or yellow o puti. So para ma-pick up. Then pagkatapos kong magsalita, paalis na ako. May 3 pare lumapit. Tapos sinabi ako, dinuro din niya ako, attorney, kay Duterte ka ano? Sabi ko, bakit? Sabi niya, tingnan mo tong kamay ng personal aid mo. May Duterte. Sabi niya, Duterte din kami. Sabi ko, Father, it's my silent way of campaigning because I cannot do it publicly with your audience. True enough, I campaigned for Duterte at that time. And why did I not listen to him? Ganito po yan, sir. Nung nasa affidavit ko yan. Nung natapos na pong nag-file si Bongbong ng kanyang certificate of candidacy, pinatawag ako ni Lisa sa office niya sa ORE, dito sa BGC. So, nag-lunch kami together. So, dito siya sa kanan ko, sa head ng table. Sabi niya sa akin, Glenn, pwede ba sa kampanya, kahit 2 beses, isang linggo, nandun ka sa kampanya, sa campaign headquarters, para makatulong. So, sabi ko, walang problema, I'll be there. So, sabi niya, magkano ba ibabayad ko sa'yo? Kasi sabi ko, I was taken aback because I didn't expect that kind of question. So siguro normal sa kanya na tanungin magkano ibabayad niya for your services. Sabi ko, alam mo naman, hindi mo naman ako binayaran for the last 6 years. Tumutulong ako sa inyo, 6 years, hindi mo naman ako binayaran. Pero hindi ako humingi sa'yo, hindi ako ningil sa'yo, and I'm happy with that arrangement. I'm helping you because biktima kayo. Ito yung pinaglalaban ko. I will be a traitor to my cause. Ipababayaan ko kayo. So, sabi ko, besides, nung pinatay si Richard, natandaan mo, binayaran mo yung 2 kong security every month for 6 months ayon sa pinag-usapan natin. So, sabi ko, for me, that's enough. Tama na yun. Quits na tayo. Okay na ako. I will be there. I promise you, I will be there twice a week. And then towards the end of the election campaign, nandun ako araw-araw. So, in short, sir, nung sinabi ni Duterte yun, ni President Duterte yun, nakapangako na ako sa kanila. Ang simple. Simple. Before yung pronouncement ni PRRD na ayaw niya or he will not vouch ever kay Marcos,
matatandaan nyo, nagalit pa nga si PRD sa PDP laban nun. Diba? Nagalit pa siya. Sabi niya, don't bullshit me. Diba sabi niya? Oh, so, nung mga panahon na yon, ang sinasabi ni Glenn Chong is, nakakommit na ako. And in fairness, nabudol talaga siya. Kasi hindi ko lang pinakita sa inyo kanina, pero I asked him personally, is it safe to say, sabi ko sa kanya, na nabudol ka. Yun naman sinabi niya, yes, nabudol talaga ako. Katulad din ng iba, katulad din ng marami pang iba na nagsasabi na yes, nabudol kami, akala talaga namin maayos. Yung pala magaling magtago. O ganun din dito. So, yun ang sagot niya dun sa tanong ko na bakit hindi ka nakinig. As much as I want to listen to PRD, meron din akong utang na loob sa kanila and I already committed my support. Hindi ko rin naman alam na mandadaya yung mga yan. Wala naman akong alam na ganun. Kasi kung alam ko lang siguro, dahil ito nga advokasya ko, Smartmatic, matanggal, sa palagay din ni Glenn Chong, Marcos yung magiging, pag mananalo ng Marcos, kung manalo ang Marcos, feeling ni Glenn Chong, matatanggal nitong Smartmatic. Bakit? Dahil nga dinaya sila nito noong 2016. Kaya napakadali na, kumbaga pare-parehas tayo. Ang ano ko naman, ang aking loyalty is doon sa aking advokasya, which is matanggal ang Smartmatic. So hindi ako nakinig kay PRRD dahil sa kagustuhan ko na matanggal ang Smartmatic. At alam ko na kapag ang mga Marcos ang pinili ko dahil nga dinaya sila ng Smartmatic, dahil kasama ko sila noon sa paglaban, binayaran pa nga nila yung bodyguard ko ng 2. Sila nagbayad noon dahil nga namatay yung aking bodyguard. Naniniwala ako natatanggalin yung Smartmatic until hindi, it's the other way around. So ngayon, ganyan din yung nangyari kay Sas Rogando Sasot. Si Sas Rogando Sasot ay campaigned for Bongbong Marcos dahil dun sa kanyang advocacy. Ano yun? Yung foreign policy. Kasi ang foreign policy ni Bongbong Marcos, nung senador pa siya, hanggang sa nung kampanya, kaparehas lang ng foreign policy ni PRD. Tapos nung nanalo, biglang boom, biglang 360 degrees turnaround. Tapos nagkaroon ng EDCA, pasok ang Amerika, patay tayo dyan. The reason why kumalas din si Sas Rogando sa kanila, kasi nga, nabudol siya. Yun, palakpakan. Palakpakan mga bossing. So yun yung napakagandang interview natin kay Glenn Chong. At sana pare-parehas tayong maraming natutunan.